I said, she may not be here physically, hindi lang natin nakikita, pero yung trabaho na kailangan niyang gawin for the office is still being done. Ano lang, minsan virtual, minsan ghost. Minsan virtual, minsan ghost. Ano yung ibig sabihin ng ghost? Puro paramdam lang. Agoy, ang sakit naman nun. Ang trabaho niya na ginagawa ay magbasa ng report. Wala siyang action, so mag-iiwan lang siya ng instruction. O magbabasa ako ng report, mag-iiwan ako ng instruction. So ito gawin nyo, ito gawin nyo, ito gawin nyo. Pak! O, trabaho na yan. Baka hindi pa siya ang gumagawa nun eh. Baka may assistant pa nga siya na nandoon na magsusat. Ikaw na bahala dyan. Ikaw na bahala magdesisyon dyan. Pinoprotekta lang talaga ng Supreme Court at saka ng Senado tong si Sara Duterte. Pero she really deserves times 10 impeachment, guys. Ano pang hihilingin natin, mga kababayan? Ano pa yung idadissect natin? Kung yung opisina mismo ng Vice Presidente ang umamin na multo ang kanilang boss. Hindi missing ang pagkaka-describe sa kanya ng Office of the Vice President. Dinescribe siya na ghost. Pag Duterte talaga ang hilig sa ghost. Ghost employees, ghost students, ghost bus riders. Ghost, may mga ghost rider. Ghost scholarships. Ang dami nilang ghost, mga kababayan. Ghost boxer, yung kapatid. Ghost flood control, yung kapatid din. Ang hilig nila sa ghost, mga kababayan. Oo. Kaya naman pala, pati yung boss nila, multo. Yan tuloy, namulto yung confidential funds. But hindi ba ka-impeach tong aling to? Si Sara Duterte na mismo yung ghost, mga kababayan. Siya na mismo yung ghost. Gusto nyo pa siya maging presidente? Ano yung ghost president? Nag-press ko ng Office of the Vice President. Yung usual, usual drama-drama. Ito yung ginagawa namin. Ito yung accomplishments namin. Ito yung mga proyekto namin. Blah, 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 blah. O, ganon. Ngayon, ang nangyari, mga kababayan, nagisa yung kanilang spokes. Oo, nagisa yung kanilang spokes, guys. Tungkol sa attendance ni Sara Duterte. Natanong siya. Sabi sa kanya, ang dami niyo pong mga projects. Nasaan po si Ma'am Sara? Ganon. Nasaan po si VP sa gitna ng mga projects na ito? Oo. The OVP, meanwhile, also understood that Duterte remains involved even in day-to-day tasks, sabi. So that's how the Vice President is involved. Like I said, she may not be here physically. Hindi lang natin nakikita, pero yung trabaho na kailangan niya nun for the office is still being done. Ano lang, minsan virtual, minsan ghost. Ano yan, Holy Spirit? Siya ba yung Holy Ghost ni Bato de la Rosa? Paparinig ko sa inyo, baka sabihin ng mga DDS, ay si Jared, out of context, magkwento yan, si Raulo na yan. O, papakita ko sa inyo yung buong video para walang iyakan. Yung buong video. How involved is she now in the rollout of these programs, given nga po na may mga scheduled trips and etc.? Is she on top of everything pa din? Oh, yes, the Vice President is as involved as she starts. Ano, nabulunan ka agad, Spox? Sasagutin pa lang yung tanong, nabulunan agad eh. Alam nating nagsisinungaling eh. So, nung re-roll out yung mga programa natin, beginning 2022, up to now, her involvement is the same, even more. Kasi, syempre, marami tayong nakikita na pwede pang mga areas of improvement. Maraming mga bagong ideas din na binibigay si Vice President. So, her involvement never diminished. Even if she's not physically here, she's still the one running the office. Kasi may technology naman eh, di ba? Hindi nga naman eh. Yung mga nandito, kami yung gumagawa. Kami yung mga sundalo. But the instructions come directly from the Vice President herself. Define involvement. Let us define involvement. Oo. Paano ka magiging involved if you are miles and miles away from the Philippines? Papatawa ka naman, Attorney Ruth Castelo. Binubudol nyo na naman ang taong bayan. Mga bayan, ganito, marami po sa atin dito ang OFW. Gets ho natin ang ibig sabihin ng
involvement in terms of nakikipag-usap ka. Kasi ngayon may technology na eh. Meron ng messenger. Nung bata ako at OFW yung nanay ko, walang ganyan-ganyan. Naghihintay kami ng sulat. Oo, naghihintay kami ng mga balikbayan box. So gets ko mga kababayan, yung word na involvement in terms of nakikipag-usap ka. Pero mga kababayan, iba po kasi yung relationship, makikipag-connecta ka sa pamilya, makikipag-connecta ka sa mga anak mo, etc. etc. Kaysa sa may trabaho ka sa Pilipinas or may trabaho ka at magre-remote job ka. Kay Sara Duterte ganun din. Nasaan ba ang trabaho niya? Ang trabaho niya nasa Pilipinas. So kung ang trabaho mo nasa Pilipinas, bakit ikaw yung nasa abroad? Sino ba dapat ang pinagsisilbihan ni Sara Duterte? 'Di ba ang sambayan ng Pilipino? Yun ang kanyang yun ang kanyang mandato eh. Bilang vice presidente, hindi ka lamang spare tire. Dapat daw bibigyan ka pa ng departamento. Kung pwede kang bibigyan ng departamento, yun ang trabaho mo. Eh hindi, nag-resign siya sa departamento niya, o di sorry. O ngayon, Office of the Vice President siya. Gusto niya magbida-bida. O gumagawa kami ng mga programa, ganito, etc. etc. O nasaan ka? Taga-utos ka lang o nasang bansa ka pumunta? Taga-utos ka lang, tapos pinapasahod ka? Pinapasahod ka ng sambayan ng Pilipino? Yung airfare mo, Pilipino ang nagbabayad. Bakit? Pinasahod ka eh. Kahit sabihin mong pera yan, kahit sabihin mong personal money ko yun, sahod ko yun eh. It still came from our taxes. Hindi ba? Wala pa doon yung kurakot ni Sara. Follow-up question, ma'am. Where is the Vice President now? And you nasaan ang Vice Presidente? That will not push through this August 8th, if I'm not mistaken. Let me verify that information. We'll get back to you on that one. Thank you. Hindi alam. Yung sarili niyang opisina, hindi alam kung nasaan si Sara. Oh my God! Pabaya ang leader niyo. Ganun siya kawalang kwenta. Nakakadiri talaga si Sara Duterte, promise. Nakakadiri siya. You're her spokesperson. Yun, no? So, pumusay namin saan po si Didi ngayon, natawag na po siya. Sige, we'll get back to you on that before we end this conference. JV, paalam na lang please. Paalam na lang daw. Just here. Who knows? She can just be right in the office. Ano who knows? Who knows? She can be right in the office. Ba't hindi na lang yun ang una mong sinagot? Pwede mo naman sabihin, andyan lang siya sa office. Oh, okay, tapos. No questions asked. Diyos ko, who knows? Eh di maski kayo hindi nyo alam, yun lang yun. Kung yung taong dapat nakakaalam kung nasaan ka, ang isasagot sa ibang tao pag hinanap ka ay who knows, eh hindi rin niya alam kung nasaan ka. Nagtatrabaho ka dyan sa office, hindi mo alam kung nasaan ang boss nyo. Ghost Sara. Lahat minumulto. Confidential funds, minulto. AFP, minulto. Budget ng DepEd, minulto. Hindi na alam kung saan tinago yung pera ng bayan. Ghost ka daw, Sara. Sabi ng spokes mo. Nilaglag ka ng spokes mo, Sara. Oh.